Okay guys, for today's video, medyo na-bother lang ako with this post from Reddit. I know guys na whatever post na makita natin online, kailangan natin i-take lightly. So, eto na yun. Apparently, may mga unauthorized transaction na nangyayari kay Maya. Hindi na issue to before, di ba? With the links and then the OTPs. However, this time, wala daw na-click na links and even shared OTP. This begs the question, paano nangyayari yan? Meron pa bang ibang way na mangyayari na magkaroon ka ng unauthorized transaction kung maingat ka naman talaga at hindi ka nakiklik ng link or nag-share ng OTP? Meron pa ba? Well, for today, yan ang pag-uusapan natin. So, you need to be informed. So, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So alam na natin na yung links and sharing OTPs, yan ang magpapahamak sa atin. Paano nga naman talaga kung alam mo sa sarili mo na you never click the links? Kasi aware ka na di ba? Alam mo kung gaano ka-importante yung OTP. Sino ba naman tao na mag-share ng OTP? Sino ba naman tao na mag-click ng link? Alam mo naman yon. Pero meron ka pa rin unauthorized transaction? Okay, with this post sa Reddit, basahin natin. Years of using Maya, but this is my first time experience being scammed. So, una, inisip ko, scam lang naman pala to kasi kasalanan niya. Diba? Pero hindi. First of all, I did not click any links, receive, nor send any OTPs at all. Maya has been my digital wallet over the years already. Most of my savings are also in the app. Also, my go-to app in paying all of our bills. Yes, napaka-convenient naman talaga Hindi mo na kailangan pumunta ng bayad center, mamasahe, magpagod para magbayad. Ito, with just an e-wallet app, mababayaran na natin. Days ago, I was surprised. I received numerous texts informing me of successful transaction I did not facilitate. Initially, I thought it was just a type of scam messages. Pwede sabihin na you receive ganyan pero wala naman tapos sasabihin pakibalik, di ba? May mga ganun na scam na rin Siguro yun yung iisip niya. But upon rechecking, it came from the official SMS of Maya, pwedeng text hijacking, which made me nervous. To make the story short, I checked the app and voila. All of my savings were transferred to the main wallet and was used to pay stuff on DragonPay. To be honest, I did not believe in threads. I've read about people being scammed thinking they really click on suspicious links until it happened to me. How I wish I used my savings immediately in buying gaming laptop instead of hesitating to do so. So kung makikita natin, ito yung transaction ng Maya niya na nag-auto cash in sa e-wallet from the savings. Ano pa kaya ang reason kung bakit nangyari yan kung hindi ka nga nag-click ng links or nag-share ng OTP? Number one, siguro maybe in your family circle or malapit sa inyo na nagkaroon ng access sa phone nyo. Pwede yun. Ang hirap sabihin na pag nanakaw yan internally sa bahay nyo. Pero kasi with the case of, alam nyo yun, yung kay Kanyete, yung video na nawalan daw siya ng pera, parang within the household naman pala ang gumalaw ng pera niya. So, eto kaya, posible din. Hindi natin pwedeng i-alis yung possibility na yon na inside job sa bahay nila or kung sino man nakakahawak ng cellphone niya bukod sa kanya. Pangalawa, pwede siya naging subject for bean attack. Alam nyo yun, yung tinatarget talaga by brute force to access or use the card information. Parang ganon. Diyan, paano ba natin masusolusyonan yan? By making sure na nakalock lagi yung card natin. Kaso, naisip ko lang pala, with Maya, walang lock yung cards. Yung mga debit cards, walang lock. Ang meron lang lock dito is yung credit card. Pwede siyang i-freeze. Pero kung ATM, parang walang way. So, anong gagawin? Huwag ka na lang ba mag-ATM para hindi ka ma-subject for bean attack? Kasi, kung ang iniisip nyo naman ay ilalagay nyo yung pera nyo from e-wallet papuntang savings, hindi na rin mag-work yan. Kaya nga, kung nakita nyo, nag-auto cash in siya, meaning kapag ginamit yung e-wallet at kulang yung laman ng e-wallet, kukuha yan ng pera sa savings. Automatic yan, auto cash in. Kasama na yan sa terms and condition na na-discuss natin previously. Check nyo yung terms and condition ng Maya account nyo right now. Makikita nyo na nakalagay doon, by continuing using this service, you agree na kapag nag-transact sa Maya wallet, automatic magka-cash in from your savings account to your e-wallet para mag-go through yung transaction. Which is, I find it parang irresponsibleng process yun. Hindi ko alam, hindi ko feel yung ganun. Bakit iniwalay mo na nga siya, ba't magkakaroon pa ng auto cash in? Di syempre kung gusto mo, maglilipat ka na lang ng pera. Bakit? Ba't hindi na lang i-fail yung transaction? Okay, so either ganun yung gawin mo, or pangatlo is nahack
yung device. Paano ma-hack yung device? Ma-hack yung device mo kapag nag-download ka ng malicious app, especially for Android, kasi hindi ganun ka-close ang ecosystem ng Android. Pwede ka mag-download sa website at hindi lang sa Google Play Store. So, kung may na-download ka na app na may virus or Trojan or whatever na mag-i-install sa phone mo, pwedeng ma-take over yung information mo and then magamit ng mga hackers. Okay. Pangalawa, using public Wi-Fi. Napaka-convenient naman talaga kasi kung wala kang signal sa ibang lugar, may public Wi-Fi. Why not, diba? Pero hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Hindi talaga. So hanggat maaari na magsariling internet na lang kayo, go. Kasi maya-maya hindi nyo alam. And especially nangyayari sa akin to kapag nagpupunta akong Robinson. Pagpasok ko, nag-auto-connect yung Wi-Fi ko sa Wi-Fi ng Robinson. Maya-maya, pag magtatransact ako, mapapa-exit ako agad. Buti na lang na hindi pa ako nagla-login kasi naka-Wi-Fi pala ako. Ingat po kayo sa paggamit ng public Wi-Fi. Kung mayroon po kayo separate phone, make sure na yung separate phone nyo ay nandun po yung financial transaction nyo, doon lang. Tapos, yung pang surf nyo, pang laro nyo, doon na sa ibang phone. Para hindi nyo nako-connect directly yung phone nyo na may financial apps sa public Wi-Fi. Meron pa bang ibang way para makaiwas tayo sa ganito? Well, nag-e-evolve po kasi talaga yung mga hacker, yung mga scammer, nag-e-evolve po siya. Kahit anong gawin nating laban sa kanila right now, magkakaroon sila ng panibagong modus sa pang-i-scam. Kaya kahit po ako, medyo natatakot po ako gumamit ng Maya. Pero gumamit po ako ng Maya just recently dahil nilipat ko po yung pera ko. Inavail ko yung 10% na interest ni Maya pero up to 100,000 lang. Pero alam niyo yun, nakakatakot pa rin yun kasi nga merong auto cash in na nagaganap. Maybe mag-traditional bank na lang po siguro kung takot po kayo or medyo concerned po niyo yung security. Pero kung mataas naman po yung appetite niyo for risk, continue using Maya, continue using other online apps. Ang reward naman po niyan ay convenience. Or you can still use traditional banks like the BDO, BPI kasi may online transaction na rin naman sila. Okay, so basically, yan po yung possible na nangyari kung bakit nagkaroon ng unauthorized transaction and na-discuss din po natin kung how can you prevent such incident from happening to you. For our question of the day, with the kinds of these issues na unauthorized transaction, are you losing confidence ba sa mga online and digital banks natin? Or mataas ang appetite nyo for risk with the rewards of high interest and convenience? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Renzis at NWU78 or at PollenB78. Sabi niya, hello Sir Pat, shoutout from Isabela. For sad to say, wala experience about late fees kaya wala po maibabahagi po. Salamat and well, always support po. God bless. Ayan. At PollenB78 Renzis, shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa patuloy na panonood sa akin. At sa mga nakasubaybay sa akin, sa mga taga Isabela, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up. If not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makreceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!